At sa oras na ito ay nais kong bumasa ng talata mula sa hango po sa aklat ng Psalms chapter 34, starting verse 1 hanggang hanggang sa pagpapatuloy hanggang verse 10. So sabi rito ng mga verses, Psalms 34, sabi rito, I will bless the Lord at all times. His praises shall continually be in my mouth. My soul will make its boast to the Lord, in the Lord. The humble will hear it and rejoice. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. They looked to Him and were radiant, and their faces will never be ashamed. The poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and rescues them. Oh, taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. O fear the Lord, you His saints, for to those who fear Him, there is no want. Praise God. Ang Diyos ang magpala ng mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Makakaupo tayo sa oras na ito. Praise God. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon sa oras na ito. So, magandang gabi po sa bawat isa atin. Salamat sa Diyos sa isang pagkakataon na katulad nito para tayo ay magsama-sama. So, sa gabing ito ay nais kong mangusap ng ilang bahagi at pangungusap sa mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito ay nais kong bigyan ng pansin ang chapter 34. Alam niyo, ang Book of Psalms chapter 34 ay ito ay isang awit na ito'y nalikha sa pamamagitan ng inspirasyon. At you know, ang inspiration, mga kapatid, kay David ay kakaiba. Usually, ang mga composer ng awit ay makikita natin sa iba't ibang mga kalalagayan ay nagko-compose sila ng awit. Minsan may mga composer na nagko-compose sila ng awit dahil sa panahon na sila ay masaya, sa panahon na sila ay umiibig. Ngunit si David ay kakaiba sa mga panahon. Si David ay kakaiba sa panahon ng kanyang pagko-compose ng awit. At ito'y sa panahon ng mga kabagabagan, mga panahon ng kapigatian sa kanyang buhay, mga panahon na siya ay merong kaaway na tumatakas siya at siya ay nasa distress. You know that? Na si David sa ganitong bagay, well, kung tayo siguro ang darating sa ganitong sitwasyon ay ewan ko lang kung makakampose pa tayo ng awit. Minsan po sa mga suliranin natin, sa mga problema na ating minsan sabing pinagdaraanan sa buhay, ay minsan kahit ang ngumiti ay hindi na natin magawang ngumiti dahilan sa suliranin. At kung magkaminsan sa panahon ng suliranin ay minsan sa mga ang ating mga prayer life ay nawawala. Nakakalimutan nating manalangin o hindi naman nakalimutan kundi wala tayong gana na manalangin sa panahon ng ating mga troubles. Nakaka-relate ba kayo, mga kapatid? So ganyan ang buhay ng mga kuminsan ang ating kalalagayan. But you know, David
this servant David ay kakaiba. Sa mga panahon ng kanyang pighatian, sa mga panahon ng kaaway, sa mga panahon na siya ay nasa distress, ito naman yung panahon na siya ay nakakakompose ng awit. You know what? Because naniniwala ko, ito'y ang inspirasyon ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng lingkod ng Diyos ni si David. So, may kita natin na to give you an information or sabihin natin pagkaalam sa Psalms 34. Sa Psalms 34, kung kayo ay sa inyong Biblia, makikita ninyo ang heading niyan ay sa aking Bible, ang heading nito ay The Lord Provider and Deliverer. A Psalm of David when he nang siya ay tumakas or ito yung panahon na siya ay he feigned madness before Ahimelech who drove him away and he departed. Alam nyo, ang kasaysayang ito ay sa panahon na mostly ang panahong ito sa kingdom ng Israel nang si Saul ay hari. Well, during the time na si Saul ay hari sa Israel, siya ang pinakaunang hari after the last judge na si Samuel. At nang si Saul ay maging hari, well, sa mga unang panahon ay magandang paghahari magandang ilang mga bagay na nangyayari sa buhay ni Saul, but not after David killed Goliath. Nang mapatay na ni David sa Goliath, at sa panahon yun na lahat ng Israel, buong Israel, well, hindi magtataka dahilan kung yung hari ay natatakot, kung yung hari ay nanginginig. So ano ang mangyayari sa buong kaharian at sa mga kawal? So lahat ay natatakot. But hindi si David ay nag-iisang lalaking batang pastor sa panahong yun na siya ang nagsalita at nagsabi, sino ang hindi tuling Pilisteyong yan? Sino ang taong humahamak sa hukbo ng Diyos, humahamak sa army of Israel? At sabi niya, and then we know this story, but after that David killed Goliath, at sa panahon na kinuha ni David ang sariling tabak ni Goliath at siyang pinangputol niya sa ulo ni Goliath dahilan siya ay tinutuya, sinasabi niya, ako ba ay aso? Bakit kayo nagpadala ng isang bata dito? At sabi niya, meron siyang patpat, meron siyang pamalo, at ako ba ay aso na ako'y papatakbuhin niya? Pero sabi ni David, sa araw nito, pupugutin ko ang iyong ulo. Pero wala siyang tabak, wala siyang anumang sandata maliban sa isang isling na naroon sa kanya. And after that David killed Goliath, ang nangyari po ay nang si David ay kunin ang ulo ni Goliath at ipresenta kay Saul, and then nang umuwi na, ang mga tao ay nag-awitan at ang mga kababaihan, mga kababaihan ay nag-awitan at sabi nila, si Saul ay pumatay ng kanyang libo-libo, samantalang si David ay pumatay ng 10,000. So, mula noon ay nagbago na ang damdamin ni Saul. At mula noon, ang kanyang nalagay na sa kanyang kaisipan, and that time, alam natin mga kapatid, we know this story, sa panahong yon, ang Espiritu ng Diyos ay umalis kay Saul. At sa panahon namang ito ay ito yung si David ay nilangisan, siya ay pinahira ng langis at ang Espiritu ng Diyos ay nagpasimulang dumating sa kanya. So,
Pagkat ng pangyayaring ito, and then mula ng panahong yun, si Saul ay nagpasimula ng hinanap at hinahunting si David saan man siya pumunta. So at this time, ang Psalms 34, for our information, ay ito yung panahon na si David, hindi pa siyang hari dito. It is Saul who is the king sa panahong ito. Ngunit ito yung panahon na si David sa pagtakas niya kay King Saul ay pumunta siya sa isang priest, sa isang high priest. Naalala niyo yung sinabi ng ating Panginoon na habang siya ina-accuse ng mga tao, bakit ka pumipitas? Bakit ang iyong mga alagad ay pumipitas ng uhay ng trigo sa araw ng Sabat? At ang sabi ng sugat ng ating Panginoong Hesus ay sabi niya, bakit nang si David ay nagutom at pumunta siya sa bahay ng isang saserdote, ay ang ibinigay sa kanya ay tinapay na yung tinatawag na shewbread na siyang inaalay doon sa templo. At yun ang kinain ni David. At sabi niya, ngunit siya ay hindi nagkasala. So, ito yung panahong ito sa kanyang pagtakas. So, ang kingdom sa panahong ito, or rather, ang kalalagayan ng Israel politically ay nasa kaguluhan. Well, parang makaka-relate tayo sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahilan natatakot si Saul kay David na siya ang papalit na hari sa Israel. Kaya't gayon na lamang ang kanyang pagtugis kay David. So nasa crisis ang status ng kaharian sa panahong yun. At si David, or rather si Saul, ay wala na siyang ibang bagay na inisip kundi hanapin, sundan, at puntahan kung saan naroon si David. Dahil gusto niyang mapatay si David. Ito yung panahon na si David ay tumakas at siya'y nakarating doon sa bahay ng isang high priest. At nang siya'y nagutom, humingi siya ng pagkain. At ang inihain ng high priest na ito ay yung shewbread, yung tinapay doon sa templo, at sila'y kumain. At pagkatapos nito ay siya ay binigyan at nagtanong si David na meron ka bang sandata rito? Ngunit ang sinabi ng high priest na ito ay sabi niya, wala akong ibang sandata rito maliban sa sandata o sa espada o sa sword ni Goliath na yung pinatay. At siya ang nag-ingat noon. At sabi niya, kailangan ko yan at ito'y binigay sa kanya. So, masasabi natin mga kapatid, so I just giving you the background ng Psalms 34. Ito'y sa panahon na si David ay tumatakas at nang siya ay alam niya at nang merong isang taong nakakita sa kanya na siya ay binigyan ng sword ng high priest na ito, ay hanggang sa merong taong nakakilala sa kanya, isang hari ng Philistines, nagpasimulang nagsabi, hindi bagat ito si David? Hindi baga yung mga tao ay nagsumisigaw at nagsasabing si Saul ay pumatay ng libo-libo, samantalang si David ay pumatay ng mga 10,000 sa kanya. 10,000. So, ang ginawa ni David sa panahon ito ay nag-asta siya na isang nasisiraan ng bait. Yan yung nasa Book of 1 Samuel, chapter 21, if I'm not mistaken. Yeah, chapter 21. So sa chapter 21, sa panahong ito, kaya mababasa natin, so kung bibigyan natin ng pansin ang Book of Psalms na ito, so by the way, hindi ko pa binibigay yung aking title, pero ang verse 1 ay makikita natin paano ako'y humahanga sa itong klaseng inspirasyon na naroon kay David. Dahilan siya ay
sa panahon ng distress, sa panahon ng confusion, sa panahon na ang kaaway ay tinutugis siya, sa panahon na hindi niya na alam kung saan siya susuling. Sa mga panahong ito ay nakabuo siya ng isang awit. Well, ito ang alam niyo ba na ang ganitong bagay ay paglalarawan. Ito'y paglalarawan ng paggawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang tao. Can you say amen to that? Ito ay pagpapakita anong gagawin ng Espiritu ng Diyos kapag ito ay dumating sa isang tao. In fact, makikita natin mga kapatid na ang panahong ito ay wala pang indwelling spirit sa panahong yon. Bagkus ang panahon na kinabuhayan ni David ay sacrifice pa lamang ng mga hayop, mga handog na dugo ng hayop. Ngunit sa ganitong kalalagayan, si David ay isang preparation ng isang tao na kapag ang Espiritu ng Diyos ay gumawa sa kanya, at sabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu ng Diyos ay kagaya siya ng helper. Kagaya siya ng comforter. Siya ang nagko-comfort. At dito sa pangusap na ito ay sabi niya, I will bless the Lord at all times. See, look at that verse. Yung verse na yan, yung first verse, I will bless the Lord at all times. Aking pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Diba, merong isang awit na narinig tayo. Sabi niya, anumang kalalagayan ng aking puso, ako'y magpupuri sa iyo. See, at sabi niya, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Well, mga kapatid, dumalangin tayo sa Panginoon na sa ganitong kalalagayan, we are in this situation, sa isang kalalagayan, ay tayo ay merong paring pagpupuri sa ating mga labi. Amen? Tayo ay may pagpupuri pa rin sa ating labi. Sabi niya, His praise shall continually be in my mouth. My soul will make its boast to the Lord. Sabi niya, ang aking kaluluwa, well, tandaan natin, sa kaluluwa ng isang tao ay naroon ang kanyang mental faculty at naroon ang kanyang damdamin, at sabi niya, sa aking kaluluwa, ako'y maghahambog sa Panginoon. Ako'y magyayabang sa Panginoon. Sabi niya, ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon, maririnig ng maamo at siya'y masasayahan. So, sabi niya, my soul will make its boast, ang aking kaluluwa ay magyayabang para sa Panginoon. O magnify the Lord with me. Sabi niya, kapag sinabing magnify the Lord ay yung nilalagay at kinikilala ang Panginoon na mas malaki sa lahat ng mga bagay. You know, yung salitang magnify, yan yung pinanggalingan nung magnifying glass, na kapag ikaw ay tumingin sa magnifying sa glass na ito, sa lensing ito, yung maliit ay lumalaki. Pero merong isang awit na nagsabing, I have made you too small in my eyes. So minsan ganun ang nakikita natin. Pero sabi rito, oh magnify the Lord with me. Palakihin ang Panginoon at padakilain ang Panginoon. Ano sabi sa wikang Tagalog? Sabi niya, oh dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon. Oh magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Ating itaas ang kanyang pangalan, magpakilan, nakasama ko, sabi niya. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Hinanap ko ang Panginoon, at ako'y kanyang
sinagot at tinugon at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Oh, alam niyo ba, upang minsan ating maranasan ang ating Panginoon, well, ibibigay ko na yung aking title, baka matapos tayo, hindi ko naibibigay ang aking title. Ang gustong pagbigyan ng pansin ay yung verse 8. Yung verse 8 ay sabi ron, "Oh, taste and see that the Lord is good." Taste and see, ating tikman at ating tikman at tingnan na ang Panginoon ay mabuti. How many can say amen to that? Ang Panginoon ay tikman natin. At sa mga panahon na minsan kapag ang Diyos ay gusto niyang maranasan mo ang kanyang kabutihan, kung sa mga panahon na gusto niyang ipakita ang kanyang kagandahang loob at ipakita at i-display ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kasan, sometimes ang mga kanyang mga lingkod ay nilalagay niya sa ilang mga bagay. Di ba? Ito ang makikita natin sa mga salita ng Diyos. So, si David in this situation ay nagawa niya sabing, "I sought the Lord and He answered me." And sometimes, mga kapatid, sa mga panahon ng ating mga bagay na minsan ay mga nararanasan sa buhay, mga karanasan, well, ito yung panahon na tayo ay mas lalong dumulog sa Kanya. Kaya say amen to that. Ito yung panahon na tayo ay lumapit sa Kanya at manalangin, tumawag sa Kanya, at ito naman yung panahon ng Kanyang paggawa at ng Kanyang pagsagot. At sabi dito, "I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. They look on Him, and were radiant." Sila ay tumingin sa Kanya. Ano sabi ng verse 5? Sabi niya, sila'y nagsitingin sa Kanya at nangaliwanagan, at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. Well, sometimes sa mga panahon ng tinatawag na mga ganitong karanasan, ang mukha ng isang tao ay gloom, di ba? Madilim. Ngunit, alam nyo, ang nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng liwanag, ay walang iba kundi ang paggawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang pagtugon at pagsagot. They look on Him. See, they look to Him. Sila'y tumingin sa Panginoon at sila and were radiant. Naalala ko ang Panginoon sa panahon na ang Israel ay dumadaan sa isang tila baga salot. Ang salot na ito ay yung maraming mga ahas sa panahon ng nasa ilang, dahilan ng ilang ay infested ito ng ganitong mga klase ng mga ahas. At si Moses ay nanalangin at sabi niya, "Panginoon, alisin mo ang mga ahas." But the reason bakit merong ahas sa panahon yun, ito'y dahilan sa mga pagsuway ng bayan ng Israel. Ito'y dahilan sa kanilang mga pagmumurmur at ilang pang mga bagay. Ang Diyos ay nagpahintulot ng ahas. At doon sa Egypt, kapag si Moses ay nanalangin, kapag merong langaw, merong mga salot, palaka o ilang pang mga bagay, mga kuto at ilang pang mga klase ng salot, si Moses ay nananalangin, and eventually and all of a sudden ang lahat ng mga salot na ito, ang langaw ay nawawala, ang lahat ng mga salot ay nawawala. Pero nang si Moses ay nanalangin sa panahon ito, sabi niya, "Moses, hindi ko aalisin ang ahas." Pero sabi niya, "Ikaw ay gumawa ng isang brazen serpent at iyong ilagay sa isang pole, at doon ay
sabi niya, sino man ang titingin kung sila ay matuklaw ng ahas, ay sila ay gagaling. At ang kamandag ng ahas ay hindi magkakaroon ng bisa sa kanila. So, sometimes, itong mga bagay, upang i-display ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kalakasan, ay sabi niya, hindi niya inalis yung ahas na ito, bagkus ang kinakailangan nilang gawin ay i-activate nila ang kanilang pananampalataya. I-activate nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagtingin nila doon sa brazen serpent. At kapag sila ay tumingin, dahilan ito ang instruction ng Panginoon. Ito yung salita ng Diyos. Ito yung utos sa kanila, na kung sila ay titingin, kung sila ay matuklaw ng ahas. Well, nangyayari sa bayan sa isang tao kapag sila'y natuklaw ng ahas, hindi nagtatagal, hindi lang ng ilang sandali, ang taong ito ay namamatay dahilan sa kamandag o grabing tindi ng kamandag. Ilang sandali lamang ang tao ay namamatay. Pero sa sandali ng isang tao ay tumingin doon sa brazen serpent, ang bisa ng kamandag ay nawawala sa kanya. Well, it is a miracle. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin, sa pamamagitan lamang ng pagtingin doon sa brazen serpent, ang kamandag, ang bisa ng kamandag ay nawawala sa kanyang katawan. Praise be to God. So, sa bahaging ito ay sinabi niya, they look on him and were radiant. And their faces will never be ashamed. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, sino man sa kanya ay tatawag ay hindi mapapahiya. Sino man ang sa kanya ay magtitiwala ay hindi mapapahiya. So, ito yung mga bagay na minsan ay hindi naalala ng mga mananampalataya sa ilang mga sitwasyon at kalalagayan ng bawat isa sa atin. Bakit hindi natin samuin at ating tikman ang Panginoon ganitong bagay? Well, yung salitang tikman ay kagaya ng iyong pagsubok sa isang bagay. Kagaya ng iyong pagtatry sa isang bagay. Yun yung salitang pagtikim. Kaya sabi rito, sabi niya, they look on him and their faces were never be ashamed. The poor man cried, and the Lord heard him. The poor man. Well, yung salitang poor man dito ay hindi ito taong walang salapi o ano paman, kundi ang isang tao na walang anumang paraan sa kanilang sarili, kundi ang kanilang tiwala ay sa Diyos. Amen ka sa amen to that. Ang kanilang tiwala ay sa Panginoon. Ito yung tinatawag na the poor man. Well, sabi ng book of Matthew chapter 5, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Mapalad ang mga dukha sa espiritu. Yung dukha sa espiritu ay walang sariling paraan sa kanilang sarili, walang paraan sa kanilang sarili, kundi ang kanilang tiwala ay nasa Panginoon. So, sabi rito, the poor man cried, and the Lord heard him, and saved him on all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him. Amen. Sino dito natatakot sa Panginoon? Ay ibang mataas ang kamay? Sino ang natatakot sa Panginoon? Sabi ng banal na kasulatan, ang natatakot sa Panginoon, ang kanyang anghel ay palibot sa kanya. Do you realize that, brothers and sisters? Do you realize that? Dahilan ang ating mga mata ay ang laging nakikita lamang nito ay ang mga material na bagay, ang mga physical na mga bagay. Ang mga spiritual na bagay, hindi natin
kumagaminsan o maraming madalas ay hindi natin nabibigyan ng pansin. Ngunit kung bubuksan ng Panginoon ang ating mga mata sa bawat mga anak ng Diyos na ay ang kanyang anghel ay kumukubkub sa kanila, nag-encamp sa kanila, nakasurround sa kanila. At sabi ng isang bahagi ng Book of Psalms, sabi niya, isusugo niya ang kanyang anghel upang bantayan ang iyong lakad, upang huwag kang matisod sa bato. That's Psalms 91. So, kita natin nang si Elisha ay lusubin ng mga kaaway nang galing sa Assyria dahil nagagalit sila kay Elisha. At sabi nila, ang lalaki, sabi ng hari na Assyria, merong spies sa atin. Merong spies dito sa ating kalagitnaan. Sabi ng mga kawal niya, walang spy, mahal na hari. Merong propeta, Israel. At ang propeta ng Diyos ay si Eliseo. At ang lalaking yan ang siyang nagsasabi kung saan mo gustong tambangan at gusto mong iambus ang hari ng Israel. Ngunit, kanilang pinapuntahan si Elisha doon sa isang ng Dathan. At pagdating nila doon, kinubkob nila yung bahay at nang magising yung kanyang alipin, sabi niya, sa aba natin, Panginoon, ito na ang katapusan natin. Ngunit, si Elisha ay nagsabi, huwag kang matakot, ang nasa atin, nasa panig natin ay mas marami kaysa sa ating mga kaaway. At ganun pa, nagpapanik pa rin si Gehazi at sabi niya, at ngunit si Elisha ay nanalangin. At sa kanyang prayer, sabi niya, Lord, open his eyes. Open his eyes. Buksan mo ang kanyang paningin at nang buksan ng Diyos ang kanyang paningin, nakita niya ang karwahe ng apoy na nakapalibot sa kanila. The walls of fire that surrounds them. Ang nagpoprotekta sa. So makikita natin, mga kapatid, alam niyo ba, hindi mo marahil nakikita ang ganitong proteksyon ng Diyos. Hindi mo nakikita ang ganitong klaseng proteksyon ng Diyos. Pero alam mo ba kung sino ang unang nakakakita nito? Ang unang nakakakita nito ay ang kaaway mismo. Can you say amen to that? Alam niyo, sabi ng Panginoon, sabi ni Satanas sa Diyos, sabi niya, alisin mo yung heads na ilalagay mo sa kanya. Hindi bagat iyo siyang binakuran kaya't hindi niya masaling si Job. Hindi niya masaling si Job dahilan si Satanas ay nakakakita na meron siyang bakod na hindi siya kayang mag-cross doon sa line na yun. Praise God. So makikita natin, mga kapatid, minsan tayo ay kung tayo ay titingnan ng Panginoon, kawawang aking anak, kawawang anak ng Diyos. Minsan ay labis na natatakot pero hindi niya alam kung paano siya ay sinusurround ng mga angels. Well, mga kapatid, hindi natin sinasamba ang angel pero ang angel ay nagmi-minister sa atin. Ang mga angel ang siyang naglilingkod sa atin at naglilingkod para sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hebrews chapter 1. So, dito, hallelujah. So let's realize, brothers and sisters, let us realize this, that the angel of the Lord encamps around those who fear Him and rescues them. At sila ay inililigtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. And verse 8, and taste and see that the Lord is good. Alam niyo ba yung salitang pinapakita rito, taste and see that the Lord is good. Ating tikman. Let us try. Let us try. Ating tikman ng ganitong bagay. Tingnan natin kung ang salita ng Diyos ay, hallelujah, ay hindi, ay masasabi natin na hindi niya ipapakita ang kanyang katapatan sa kanyang mga salita. Well, gagawin natin ito na may pananampalataya.
gagawin natin ito hindi parang sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng iba po yung tinatawag na sabihin nating kagaya ng kaaway na sinusubok para dahilan siya ay hindi naniniwala. Pero iba yung tao na gusto niyang tikman dahilan gusto niyang maranasan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gusto niyang tikman, gusto niyang i-try, gusto niyang subukan ang ganitong sinabi ng Panginoon upang kanyang maranasan ang bagay na ito. And you know, sometimes, kapag ang isang tao ay meron siyang natikmang masarap na pagkain, well, sometimes sinasuggest niya, why don't you try this? Bakit hindi mo subukan ang ganito ng klase ng pagkain? So mga kapatid, dito ay bakit si David ay nagsasabing, oh, taste and see that the Lord is good. Why? Dahilan naranasan niya. Can you say amen to that? Dahilan naranasan niya, dahilan sa karanasan niyang ito, siya ay nagsasuggest at siya ay nagsasabi, oh, taste and see that the Lord is good. Iyong tikman, dahilan, sabi niya, ako, nasubukan ko, ako, natikman ko, ako, naranasan ko ang ganitong bagay. Ako ay naranasan ko ang ganitong mga bagay. Kanyang pinakita ang mga pangungusap na yan, I sought the Lord and He answered me. Hinanap ko ang Panginoon at siya'y tumugon sa akin at itinakas niya ako sa lahat ng aking mga pagkatakot. Why don't we try? Bakit hindi natin tikman at makita natin ang ganitong karanasan? Well, isa nakaranas ay siya nagsasuggest. You know, bakit po ngayon ay ang isang produkto ay kumukuha sila ng isang kilalang tao para mag-endorse ng kanilang produkto, para sila ay maengganyo yung mga taong makakakita ng ganitong klaseng commercial. But brothers and sisters, mostly ng mga tinatawag na commercial ay just for what? Para lamang sa paglaki ng kanilang profit at pagbenta ng kanilang mga produkto. Pero mga kapatid, ang bagay na ito na sinasuggest, ang bagay na ito na pinapakita ni David, ay sabi niya, naranasan ko ito, ngayon tikman mo, subukan mo. Is that right? Naranasan ko ito, hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. You know, sa kapurihan ng Panginoon, na ako ay bagong tanggap sa Panginoon, way back year, mga 90s, ay kilala natin si Sister Tita. Siya yung ginamit ng Panginoon para ang aking nanay ay makadalo sa gawain sa ilalim ng ministry ni Pastor Nonoy. At marimit siyang nagtetestimony, nagpapatotoo sa mga bagay na karanasan na kanyang naranasan. At may mga pagkakataon na kanyang, kapag siya nagpapatotoo, ako'y nakikinig. Nakikinig ako sa mga sharing nila at minsan meron siyang mga pinapatotoo, sabi niya, sa mga panahon na ako'y nananalangin, ang aking ginagawa ay kinukuha ko ang Biblia at ako'y gumagawa at ang aking ginagawa ay cutting Bible ako. At sabi niya, at nakikita ko kung paano ang Diyos ay sumasagot sa akin. Paano ang Panginoon ay tumutugon, nagbibigay siya ng guidance, nagbibigay siya ng pahayag kung ano ang mangyayari sa mga susunod na mga araw kung kami ay may pupuntahang paghahayo at kapag may mga bagay na tinatanong. So, habang ako'y nakikinig, it challenged me.
nahamon ako habang aking pinapakinggan ang ganitong bagay. And you know, isang pagkakataon ay sinubukan ko ang ganitong bagay. Sinubukan ko na sa isang ang bahay namin noon ay dahilan o walang kuryente, ay madilim at meron lamang maliit na ilaw na kandila. At ang ginawa ay ako'y lumuhod at ako'y nanalangin. At meron akong hawak na Biblia, at ang Bible noon na aking hawak ay isang Biblia na binigay sa akin ng isang associate pastor doon sa Bible School doon sa Tanay Rizal. At hawak ko yung Bible na yon, at ang aking prayer sa Panginoon, sabi ko, Lord, narinig ko sa aking mga kapatid na sila ay nagkakating Bible at ikaw ay nangungusap. Sabi ko, gusto kong maranasan ang ganitong bagay. At habang ako'y, pagkatapos kong manalangin, habang nakaluhod, ay binuklat ko ang Biblia. Habang ako'y nakipikit. At merong isang verse doon na pinakita ang Panginoon sa akin. At mula noon ay nang ma-realize ko na yung ganong klaseng karanasan, yung ganong klaseng patotoo na aking narinig at sinubukan ay nangyari at naganap, ay sa lahat, sa mga panahon ng aking buhay, sa mga panahon ng pagdedesisyon, sa mga panahon ng pagtatanong sa Panginoon, ay malimit kong ginagawa ang ganitong bagay at binubuksan ang Biblia after prayer, and then nakikita ko kung paano ang Diyos sumasagot at tumutugon sa aking mga katanungan at paggiya niya at pag-guide niya sa aking buhay. So mga kapatid, ito ay suggestion, ito ay pagpapakita ng isang tao ng Diyos na mayroong karanasan sa Panginoon. At kanyang sinabi, taste and see that the Lord is good. How blessed is the man, sabi niya, how blessed is the man who takes refuge in Him. Gaano kapalad ang isang tao na nagsusumakanlong sa Kanya. Who takes refuge sa Kanya. Sabi niya, fear the Lord, you His saints, for to those who fear Him, there is no want. Sino man ang natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang kailanman. Ibig sabihin, merong patuloy na paggawa ang Panginoon sa Kanya na maranasan. So mga kapatid, kung dito si David ay sa panahon ng distress, sa panahon ng kabagabagan, ay siya ay lumapit sa Panginoon. At doon, ang Panginoon ang naging kanyang comfort. Ang Panginoon ang siyang naging kanyang kaaliwan sa kanyang buhay at naging guidance niya. At malimit, alam natin ang buhay ng lingkod na ito na si David, ang buhay niya ay malimit siya, lagi siyang nag-inquire sa Panginoon. Do you know that? Si David ay laging nag-inquire sa Panginoon at sinasabi niya, Lord, ako ba'y lulusubin ko ba ang kaaway? Sasabi ng Panginoon, lusubin mo sapagkat ikaw ay magtatagumpay. At merong isang pagkakataon, nagtanong siya, sabi niya, Panginoon, lulusob ba kami? Sabi ng Panginoon, teka muna. Maghintay ka muna. Pumunta ka doon sa isang punong mulberry tree. At maghintay ka. At kapag nakarinig ka doon sa ibabaw ng mulberry tree na kagaya ng mga marcha ng mga tao, pag narinig mo yung hugong doon sa mulberry tree, ito yung panahon, ikaw ay sumugod. So mga kapatid,
ito yung karanasan ni David. So masabi ko, hallelujah, kung sa commercial pa, kung sa pag-endorse pa ng produkto, ay si David ay subok dahilan hindi siya basta nag-endorse lamang, hindi siya basta nagsasabi lamang, naranasan niya ang bagay nito. Is that right? Naranasan niya ang bagay nito. Naranasan niya ang ganitong bagay, kaya siya ay nagsasabi, tikman o ating tikman ang Panginoon ay mabuti at mapalad ang taong nagtitiwala at nangangalong sa Kanya. So, kaya't ang mga sumunod na verse, if you will read this Psalms, magpapatuloy ang hanggang sa last verse. Makikita ninyo pagdating dito sa verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not be in want of any good thing. Amen. Sabi niya, ang mga batang leon ay magkukulang, magugutom sila. Sabi niya, ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin anuman ng anuman mabuting bagay sa kanila. Hindi sila magkukulang ng mabuting bagay dahil ang tatawagin nila ay ang mabuting Diyos. Kaya say amen to that. Ang tatawagan nila ay ang mabuting Diyos. Praise God. At sabi rito, sa verse 11, pansinin niyo yung verse 11. Sabi niya, magsiparito kayong mga anak, dinggin ninyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. So dito maintindihan natin yung ibig niyan sabihin, oh, taste and see that the Lord is good. Iyong tikman at inyong tingnan ang Panginoon ay mabuti. At pinakita niya, tinawag niya ang mga kabataan. Magsiparito kayo mga kabataan. Sabi niya, kayong mga anak, makinig kayo, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Sino sabi rito? Who is the man who desires life? Sinong tao na nagnanasa ng buhay? Sabi niya, ingatan niya ang kanyang sabi niya, who is the man who desires life and loves length of days and that he may see good? Sabi niya, sinong taong nagnanasa ng buhay at na umiibig ng mahabang araw sa kanyang buhay upang makakita siya ng mabubuting bagay. Ang sabi niya, ang payo niya sa verse 13, ingatan mo ang iyong sabi riyan, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Praise God. Sabi niya, kung nais mo ng mahabang buhay, kung nais mo ng isang buhay na pinagpala, sabi niya, ingatan mo ang iyong dila. Ingatan mo ang iyong bibig, ingatan mo ang iyong dila. At sabi niya, lumayo ka sa kasamaan, depart from evil and do good. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Sabi niya, and sabi rito, seek peace and pursue it. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo siya. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Because the eyes of the Lord are toward the righteous and His ears are open to their cry. So napakainam na payo ito. So dahilan ng kanyang pinapahayag, inyong tikman ng Panginoon ay mabuti. Sabi niya, ang mata, kung nais mo ng mahabang buhay, ingatan mo ang dila. Ingatan mo ang iyong bibig sa pagsalita ng karayaan.
at lumayo ka sa kasamaan at gawin mo ang mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at iyong habulin ito. At sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. At sabi niya, toward the righteous, at ang kanyang pakinig, ay bukas sa kanilang mga pagtawag at daing. At say amen to that. So makikita natin, ito ang buhay ng lingkod ng Diyos. Kahapon ay nabasa ko ang last 5 chapter ng Book of 1 Samuel. At yun ay doon ko na nakita paano ito na-connect sa ilang mga katulad ng Book of Psalms na ito. At doon sa last 5 chapter, or from 26, 27, 28, 29, 30, and 31, or 6 chapters. Last 6 chapters ng 1 Samuel ay ito yung panahon sa chapter 26, mga kapatid. Ang nilalaman ng 1 Samuel chapter 26 ay ito yung panahon na dahilan hinahabol siya ni Saul, the King Saul. Ang kanyang ginawa ay nagtago siya, and then kahabol sa kanya, nalaman kung saan siya naroon, sinundan siya ni Saul, pero at alam niya na si Saul ay darating kasama ng kanyang mga kawal, at napag-alaman niya kung saan sila tumuloy, na doon din sa lugar na kanyang kinaroroonan. At nang hating gabi ay kanyang ginawa, nagtanong siya sa kanyang dalawang kawal, sino sa inyo ang gustong sumama sa akin at bababain ko ang pulutong ni Saul? Meron dalawang lalaki na nagsumama kay David. At yung dalawang lalaking ito ay pagdating nila doon, ang nadatnan po nila ay ito. Nadatnan nila ay tulog ang lahat. Si King Saul ay tulog. At sabi ng kanyang kawal na kanyang kasama, sabi niya, Panginoon, binigay na ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa gabing ito. Sabi niya, pahintulutan mo kung saktan siya ng minsan, hindi na ako uulit pa. Ibig sabihin, sa isang strike niya lang, papatayin niya na si King Saul. Sabi niya, huwag mong gawin yan, sapagkat walang tao na mananakit sa pinahira ng Diyos na hindi siya magkakasala. Hindi siya magiging guilty. Sabi niya, bayaan ang Panginoon ang siyang gumanti sa kanya, o siyang maghiganti sa kanya. Maaring siya ay mamatay sa isang labanan, o maaring siya ay mamatay sa isang paraan, o kaya naman ay sa labanan. Mga kapatid, not knowing that si David ay tila baga sa magiging kapalaran o dahilan ang ganitong buhay ng isang tao na nabubuhay sa puot at galit, at wala siyang ginawa kundi hanapin si David para patayin. At ang ganyang ginawa, sabi niya, huwag. Kunin mo yung sibat na nasa kanyang ulunan at ang sisidla ng tubig ni King Saul. Kinuha ni David ng kanyang kawal yung sibat na nasa ulunan at yung tubig ni King Saul, at sila yumaon. At pagkatapos noon, sapagkat sa gabing yon ay sabi ng verse na yon, ng verse doon, binigyan ng mainam, malalim na pagkatulog ang buong kawal ni Saul. At hindi nila namalayan si David ay dumating, kinuha na ang sibat sa kanyang ulo at ang kanyang lalagyan ng tubig. Kinabukasan, sa kabilang bahagi ng bundok, sumigaw si David. At merong isang kapitan ni Saul na si Abner. At sabi na-recognize siya. Sabi niya, Abner, dapat kang mamatay kasama ng iyong mga kasamang hindi nyo binantayan ng hari. Dahilan
nabingit na sa kamatayan ng hari, pero kayo ay hindi nagbantay sa kanya. Hanapin niyo ang kanyang sibat at ang kanyang lalagyan ng tubig. At ipinakita niya, kaya sabi niya, dapat kayong mamatay dahilan hindi kayo nag-ingat sa hari. At sabi niya kay Saul, na-recognize siya ni Saul, at sabi ni Saul sa kanya, ikaw ba yan, aking anak na si David? At sumagot si David at sabi niya, ako ito. Sabi niya, bakit mo hinahanap ang aking buhay? Ngayon, mapapatunayan na ako ay walang anumang masamang balak sa iyo. Dahilan kung ako ay may masamang balak sa iyo, ay pwede na kitang patayin kagabi nang ikaw ay natutulog. Ngunit sabi niya, aking pinahalagahan ang iyong buhay. At sabi ni David, nawa, kung ako'y nagpahalaga sa iyong buhay, bayaan ng Diyos ang siyang magpahalaga naman sa aking buhay. Hindi niya inisip na si Saul ang magpapahalaga sa kanyang buhay. Kundi sinabi niya, kung ako'y nagpahalaga sa iyong buhay, bayaan ng Diyos ang magpahalaga sa aking buhay. At sabi niya, kung ang Panginoon ang siyang nagbangon sa iyo para ako ay tugisin, ako ay patayin, dapat ang Diyos ay tumanggap ng papuri. Pero sabi niya, kung ang ginagawa mo ay dahilan lamang sa tao, sumpain ang tao sa ganitong kalalagayan. So, the time David laid a curse to Saul, nagbigay siya ng curse. At nang ma-realize ni Saul, sabi niya, ikaw ay matuwid. At sabi niya, mula ngayon ay hindi ko na hahanapin ang iyong buhay. Ito po yung pangalawang pagkakataon na in-spare ni David ang buhay ni King Saul. Dahilan na siya ay nagpahalaga kanino? Sa pinahiran ng Diyos. Dahilan sabi niya, hindi ang sino man magiging guiltless kapag siya'y magbubuhat ng kamay sa pinahiran ng Diyos. So bakit si David ay nagtuturo ng ganitong bagay? Kung nais mo ng mahabang buhay at ng mabubuting mga bagay sa iyo, ay ingatan mo ang iyong labi sa pagsasalita ng karayaan. Dahilan ito ang buhay na ipinamuhay ni David, hindi siya nagsalita ng anuman laban sa lingkod sa pinahiran ng Panginoon. Bila na siya ay nasa ganitong kalalagayan. But brothers and sisters, hindi na ang kalalagayan ni Saul ay kahabag-habag. Kalalagayan ni Saul sa panahon ito ay kahabag-habag. Kung inyong babasahin ang Book of Samuel, ay makikita nyo roon paano si Saul ay dumating ang panahon, wala na siyang masulingan, wala na siyang mapagtanungan. Si Samuel ay patay na at wala nang Urim at Tumim na pwedeng magbigay sa kanya ng giya. Alam niyo kung bakit? Dahilan sa chapter 22, yung high priest na kumandili kay David, nagbigay ng tinapay at nagbigay ng sword ni Goliath, ay merong isang lalaking Egyptian na nagsabi, na nagkwento, na nagsumbong kay David. Sabi niya, si David ay tinanggap ng isang high priest na si Ahimelech, at siya ay binigyan ng tinapay, siya ay binigyan ng sword, at siya ay binigyan ng pananggardans ng Panginoon. At nagalit si Saul. Alam niyo ang kanyang ginawa? Pinuntahan niya si Ahimelech na pari, na high priest. At ang kanyang ginawa, bakit mo ikaw ay nakikipag-conspire kay David para ako ay mahamak? Nagalit siya. Sa madalit sabi, alam niyo ang ginawa ni King Saul? Pinatay niya yung high priest na yun. Pinatay ni King Saul yung high priest. Inutusan niya yung kanyang kawal, sabi niya, patayin mo siya. Ayaw ng kanyang kawal.
Pero yung isang lalaki na nagsumbong dahilan siya yung nakasaksi na si David ay tinanggap ng high priest na ito at siya ay binigyan ng sword, binigyan ng tinapay, siya ang nagsumbong kay Saul, siya rin ang inutusan ni Saul, patayin mo ang high priest. At walang kagatol-gatol na kanyang pinatay ang high priest. At hindi lang mga high priest ang kanyang pinatay, ang 80 na mga priest ay kasamang pinagpapatay sa araw na yun. And you know, itong dahilan bakit si Saul ay dumating sa panahon wala na siyang masulingan. Walang si Samuel ay patay na. Walang high priest na pwedeng magpagtanungan niya upang ang Urim at Tumim ay magbigay ng kasagutan sa kanya sapagkat siya ay pinatay niya ang high priest. So ito yung kalunos-lunos na kalalagayan ni King Saul. And that's the reason nang wala na siyang ibang masulingan, ang kanyang pinuntahan ay ang witch ng Endor. Wala na siyang masulingan, wala si Samuel, walang high priest kasi siya mismo ang pumatay. Merong isa lamang nakatakas, ito'y si Abiathar na isang priest. Yan ang dahilan ako'y nagtatanong, bakit kako si David ay merong kasamang priest? Then I found out na siya pala ay isa sa tumakas ng pinapatay ni King Saul ang mga pari sa panahong yun. Siya ang nakatakas at siya ang nagkwento kay David sa gawa ni Saul sa pagpatay sa mga high priest at sa mga pari. So makikita natin, ito ang kalalagayan ng kalulus-lunos ni King Saul. Dahilan, wala na si Samuel, wala na ring high priest, pumatol siya sa witch ng Endor at pinatawag niya sa Samuel. At ito ay isa pang naging kasalanan ni King Saul. Dahilan sinabi niya, habang tinatanong niya para patawag mo kung sinong sasabihin ko sa iyo, tawagin mo kung sinong sasabihin ko sa iyo. Sabi niya, bakit mo kung sinasabihan ng ganito? Hindi mo ba alam na pinapatay ni King Saul lahat ng mga diviners, mga witch at mga spiritist? Sabi ni Saul, sabi niya, huwag kang mag-alala, iingatan ko ang iyong buhay. So makikita natin yung compromise na ginawa ni King Saul sa panahon yun. Pero at the end ay makikita natin ito ang naging hantungan ng buhay ni King Saul. Pero si David, mga kapatid, bihasa na siya sa mga paggawa ng Panginoon. Kaya't nagawa niyang ipayo, sabi niya, inyong tikman ang Panginoon ay mabuti. Dahilan merong isang pangyayari sa kanyang buhay habang siya ay, alam nyo, ang ganda ng istoryang ito at napagandang bigyan ng pansin. Alam nyo ba na dahilan sa pagtakas ni David kay Saul, siya ay pumunta na mismo sa Pilisteo. At kinupkup siya ng isang hari ng isang siyudad ng Philistines. Ito'y ang hari sa Gat na si Akish. At yung lalaking ito ay dahilan pinoteksyonan siya, nakita niya na sabi niya, alam niya na si David ay magiging kanyang magandang asset. Dahilan alam natin kung gaano kagaling si David sa pakikipagbaka. Sa panahon ay binigyan ng hari ng Gat si David ng lupain para doon sila tumira. At ito, ang lupain na yon sa lugar ng Philistines, ito yung Siklag. So dito nyo mabubuo yung istorya, bakit dumating isang panahon na yung kanyang mga dalawang asawa niya at mga kawal ay minsan ay nilusob ng kaaway at sinunog yung kanilang lugar, yun yung Siklag, yung lugar na ibinigay sa
niya ng isang hari ng Philistines sa Gath. At dumating ang panahon ng makikipagbaka ang Philistines sa Israel. Alam niyo ba na willing na si David na sumama sa kawal ng mga Philistines laban sa Israel? At nang makita ko ito, ay dumating na pala si David sa ganitong bagay. Dahilan, kinang utang na loob niya sa hari ng Pilisteo, dun sa Gath na si Akis, at binigyan siya ng lupain, kinupkup siya, tumira siya doon ng 1 taon at 4 na buwan sa lugar ng Philistines. At sa panahon ng pagkikipagbaka, sinabi niya kay David, makikipagbaka kami sa Israel. Sabi niya, handa ka bang sumama sa akin? At sabi ni David, handa akong sumama sa iyo. Meaning to say, mga kapatid, si David, kung hindi ang Diyos nag-intervene sa kanya, ay magiging isa siya sa kawal ng Pilisteo na lalaban sa Israel. So, ibig sabihin, ito ay taliwas sa plano ng Diyos kay David. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Ito ay taliwas sa plano ng Diyos kay David. Dahilan, si David ay nilangisan ng Diyos para maging shepherd ng Israel. Not to become an enemy for his people. But at this point of time, si David is willing na makipagbaka dahil wala na siyang ibang masulingan. Siya'y pumunta na sa kaaway. Sabi niya, Chuck, pag narito ako sa Philistines, mapapagod na silang maghanap sa akin dahil narito na ako sa lugar ng Philistines. And nang makita si David ay willing na, isa na siya sa kawal ng mga Philistines para makipagbaka sa Israel, nakita siya ng isang commander ng Philistines. At sabi niya, sino yan? Hindi bagat yan ay si David? Sabi niya, kung dumating ang pagkakataon ng labanan, paano kung siya ay bumaligtad? Magkakaroon tayong problema. Kaya sabi ng commander, alisin mo yan sa hangin. Kinausap siya nung ni Akis, sabi niya, ayaw ka ng commander. Wala siyang tiwala sa iyo. Kaya sabi niya, ang mabuti pa, umalis ka na lang at huwag ka nang sumama sa akin. Alam niyo, nang nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Philistines at ng Israel at kay King Saul, kung si David ay kasama sa hanay ng mga kawal ng Pilisteo, maaring siya ay isa rin sa papatay kay Saul. Alam niyo kung bakit? Dahilan dito sa labanang ito, dito namatay si King Saul. Dito siya, dahilan ang hula, or rather nung ipatawag ng witch ni Saul sa witch ng Endor, si Samuel ay nagsabi sa kanya, bakit mo ko pinatawag? Bakit mo ko ginawala sa aking pananahimik? Sabi ni King Saul, dahilan iniwanan na ako ng Panginoon. Sabi niya, ano, iwanan ka ng Panginoon dahilan ikaw ay hindi sumunod sa kanyang salita sa iyo. At sabi niya, ito ang mangyayari sa iyo. Sabi niya, bukas o sa mga susunod na mga pagkakataon, ikaw at ang iyong mga anak ay makakasama ko na. Ibig sabihin, sila rin ay mamamatay na kagaya ni Samuel. So, doon natakot si Saul rather. Nahimatay siya dahilan wala pa siyang kain. Pero, nung nagkaroon ng labanan, si King Saul ay tinamaan ng arrows. Tinamaan ng arrow at siya ay badly wounded. At sabi niya sa kanyang kawal, sabi niya, nasugatan ako. Sabi niya dun sa kanyang armor bearer, patayin mo na lang ako. Ngunit ayaw ng kanyang armor bearer na siya'y patayin. Dahilan, meron siyang masamang tama, pero buhay pa siya. Ang ginawa ni Saul ay sa sarili niyang tabak ay nagsaksak siya.
At nang makita ng kanyang armor bearer na nagsaksak si King Saul, siya ay nagpakamatay na rin. Ngunit, sa kabila ng ganong bagay, ay buhay pa rin si Saul. Hindi pa rin siya namamatay. Merong isang Amalekites na dumaan, ay kanyang tinawag. Sabi niya, nagmakaawa siya, patayin mo na ako. At pinatay siya ng Amalekites. Do you remember? Ang Amalekites, ang itinira ni Saul nang siya inutusan ng Panginoon. Ang Amalekites, ang kanyang pinagmalasakitan ng hari nito ay kanyang itinira doon nang siya utusan ng Panginoon na ang instruction ng Diyos, lipulin silang lahat. Walang ititira, hayop, tao, bata, matanda, pati infants, pati hayop. Pero ang ginawa ni Saul, kinuhang king, kinuha mga matatabang tupa at hayop para ihandog sa Panginoon. But ang suliranin, kapatid, ito ay kanyang pagsuway na ginawa na mabigat sa harapan ng Diyos. Dahilan, gusto ng Panginoon na lipulin ang mga Amalekites dahilan sila'y nag-laid ng ambush sa Israel nang sila'y lumabas galing Egypt. At ang Amalekites na kanyang itinira ay siyang Amalekites na pumatay sa kanya. Nang siya'y namatay, ay yung lalaking ito na Amalekites ay pumunta kay David. Dala-dala ang korona, Saul, at sinabi niya, patay na si Saul. Sabi niya, paano mo natiyak? Ikinuwento niya na siya ang pumatay kay Saul. Tumangi si David, umiyak ng maghapong yun. Pero nung kinagabihan, pinatawag niya yung lalaking Amalekites na pumatay kay King Saul. At sabi niya, mula sa iyong bibig, ikaw mismo ang nagsabi na pinatay mo ang pinahiran ng Diyos. Dahilan pinatay mo ang pinahiran ng Diyos, ikaw ay dapat mamatay. Siya'y pinatay din. So mga kapatid, makikita natin, sa panahon ganito na naranasan ni David, wala siyang ibang takbuhan kundi ang Panginoon. At kanyang naranasan ang kabutihan ng Diyos despite sa mga bagay na kanyang naranasan at sa gitna ng kanyang distress, nakita niya na ang Diyos ay tumutugon. Praise be to God, mga kapatid. Dalangin ko, huling maaraw nito, kapag tayo ay nasa ibang mga karanasan, wala tayong ibang pwedeng sulingan kundi ang Panginoon at ating tikman ang Diyos ay mabuti. Naging karanasan ni David nang siya ay nang lusubin ang siglag, tinangay na bihag ang kanyang mga asawa, anak, mga asawa ng kanyang kawal at dinala na hindi nila alam kung saan dinala. At pagdating nila, nakita nila na umuusok ang kanilang camp, ang lugar, ang kanilang mga tent. At walang laman, pati mga hayop dala. At sila lahat ay nag-iyakan na maghapong ng araw na yon. At si David ay umiyak din. Pero sabi niya, walang mangyayari kung ako iiyak. At kanyang tinawag si Abiatar na saserdote. At siya ay nagtanong sa Panginoon. Sabi niya, tanungin natin ang Panginoon kung lulusob ba tayo, hahabulin ba natin ang kaaway, maaabutin ba natin sila? And then ang sagot ng Panginoon sa Urim at Tumim, yumaon kayo, sundan nyo sila, tiyak na inyong maibabalik ang lahat ng bagay na nawala sa inyo. And that's what's happened. Sila'y lumusob, 600 ang mga kawal niya, 400 ay sumama,
Ang 200 ay hinang-hina dahilan sa pag-iyak, iniwan nila. Pero ang 400 ay sumama kay David. Then, sila ay nakakita ng isang hinang-hinang lalaki at kanilang pinakain. Nang siya'y makapagbalik sa kanyang lakas at ulirat, tinanong niya, sino ka, taga saan ka nang galing? At ikinuwento niya na siya ay isa sa kawal na lumusob sa siklag at dinala na bihag ang lahat ng mga tao doon. At nang siya ay nagkasakit 3 araw, iniwanan siya sa ilang at yumao na sila. Sabi niya, ngayon, samahan mo kami kung saan sila naroon. Pero sabi ng lalaki, ipangako mo sa akin na hindi mo ko papatayin at di mo ko isusurrender sa kanila. So, ang lalaking ito ang naging guide nila doon kung saan dinala na bihag ang kanyang mga mahal sa buhay. At na-recover nila ang lahat. Ngunit, nakipagbaka sila mula pagtatakip silim hanggang kinabukasan ng gabi ay nakipagbaka sila. Gaano katagal ang labanan? So, brothers and sisters, may kita natin na hindi biro ang labanan sa Old Testament. Ito'y dugo. Ito'y ngipin sa ngipin, laman sa laman, aktwal na labanan na pakikipagbaka. Pero ang bagay na tiyak ay ang pagsama ng Panginoon na hindi sila naaano. Sila ay laging nagtatagumpay sa kanilang mga pakikipagbaka. Na makikita natin ang lalaking ito na nagpapayo. Ang lalaking ito na nag-endorso sa Panginoon ay nagsasabing, tikman mo ang Panginoon ay mapagbiyaya. Tikman mo ang Panginoon. Tikman mo at yung tingnan, yung makikita ng Panginoon ay mabuti. Well, mga kapatid, maraming mga inag-endorso ngayon ng mga sa commercial. At ang totoo, kaya sila nag-endorse ng produktong ito dahilan binabayaran sila. Pero kung magkaminsan ng totoo, hindi sila gumagamit ng produktong yun. Pero dahilan sila ay binayaran para mag-endorse ng product na ito, then sila ay nagsasabing, subukan nyo ang bagay nito. Subukan nyo ang produktong ito. But brothers and sisters, merong isang garantisadong nag-iendorso at ito'y ang lalaki na nakaranas na tunay na ang Diyos ay mabuti at mapagbihaya. Ngayon, ating tikman ang Panginoon na siya'y mapagbihaya. At alam kong kayo man ay pwedeng mag-endorso at magsabing ang Panginoon ay mabuti. Amen. Can say amen to that. Tayo man ay pwedeng makapag-recommend sa ilan at sabihin sa kanila, ganito ang aking naranasan sa Panginoon. Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin. Sa panahon ng aking pangangailangan, ako ay kanyang tinugon. Well, ang kulang sa atin sa huling maaraw ito ay muling pagtikim sa kabutihan ng Panginoon. Ang tikman natin at malasap natin at mapatunayan natin na ang Diyos ay mabuti. Ang sabi ng ating Panginoon sa isang lalaking lumapit sa Kanya na nagtatanong, ano ang aking gagawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At tawag sa kanya yung mabuting guro. Ang sabi niya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So ngayon, tikman natin. Alam ko, ang bawat isa sa atin ay nakatikim na. Natikman na natin ang Panginoon kung gaano siya kabuti. Pero patuloy natin, kung iyong natikman na ang Panginoon na ay mabuti, well, iyo itong babalik-balikan. Iyo itong
ulit-ulitin ang ganitong bagay at hindi magsasala sa parehong karanasan pa rin ay iyong mararanasan. O taste and see that the Lord is gracious. Ako man ay pwedeng magbigay ng ganitong recommendation. Taste and see that the Lord is gracious. Bawat isa sa atin ay maire-recommend ang ganitong bagay. Tikman natin ang Panginoon. Siya ay mapagbiyaya. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Tayo tumayo. Hallelujah. At tayo mawit ng isang awit. Isang awit na nagsabing, have thine own way, Lord. Have thine own way. You are the potter, and we are the clay. So, dahilan siya ang magpapalayok, siyang nakakaalam paano kanya uhubugin. At kung ang paraan ng kanyang paghubog ay dadaan kanya sa ilang mga bagay, then are you still willing as a clay to hand over your life to the potter? Amen. Hallelujah. O taste and see that the Lord is good. Hallelujah. Pwede ba rin natin, hallelujah, pwede rin ba natin i-recommend ang ating Panginoon sa iba? At sabihin, tikman mo ang Panginoon ay mabuti at iyong makikita na siya ay mapagbiyaya. Oh, blessed be your name, O Lord Jesus. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Amang Diyos, ang bawat isa sa amin ay naniniwala ko na natikman ka, Panginoon. Naranasan ka ng bawat isa sa amin. At Lord, at nakilala ka na ikaw ay mabuti. Nakilala ka na hindi ka nagpapabaya. Nakilala ka, Panginoon, at naranasan ka na sumasagot sa kanilang mga daing, mga panalangin. Naranasan ka nila, Panginoon, ng bawat isa sa amin na ikaw ay nagliligtas sa panahon ng aming mga kabagabagan, sa panahon ng aming mga pagkatakot, pangamba, at mga bagay na minsan in our distress, Lord, na hindi namin alam kung saan kami susuling. Kung kami ay tatawag sa iyo, Panginoon, nang kami tumawag sa iyo, ikaw ay sumagot at tumugon sa bawat isa sa amin. O Panginoong Diyos, hallelujah. Lord, natitiyak ng bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw, hallelujah, hindi nagpapabaya sa iyong mga lingkod, Panginoong Diyos. Hallelujah. Merong awit na nagsabing, hallelujah, kailan ka hindi nilingap ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay hindi tumugon sa iyo? Ngunit Lord God, hallelujah, tunay na kung ikaw ay minsan ay wala kaming narinig na nasagot sa iyo, wala kaming narinig na tugon sa iyo. But Lord, behind the scene, ikaw ay gumagawa sa bawat isa sa amin. And at the end of the day, Lord, ay aming makikita na ikaw pala ay gumawa. Ikaw ay kumilos, Panginoon. Hindi ka nagpabaya, hindi ka nanahimik, hindi ka naghalukip-kip ng iyong kamay, kundi ikaw, Panginoon, ay gumawa, O Diyos, na hindi namin napapansin, Panginoon. O Lord God, hallelujah, aming natikman, Panginoon, at patuloy naming titikman at patuloy naming maranasan ang Panginoon ay mapagbiyaya sa bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na iyong ipinadala sa bawat isa sa amin.
At naniniwala ko, Panginoon, ito ay nagdala ng, hallelujah, ng biyaya at pagpapala sa puso ng iyong mga anak, Panginoon, at patuloy na paghamon sa bawat isa sa amin. O Lord God, hallelujah, bayaan mo na kung si David ay nakaranas in his distress, Lord, ay nakakakompose siya ng awit, na merong bagong awit sa kanyang puso, Panginoon, na kanyang inaawit. O Lord God, hallelujah, gayon din naman ang bawat isa sa amin sa mga panahon ng aming mga pagkabalisa at mga pag-aalala sa buhay, mga bagay na hindi namin alam kung ano ang mga susunod na pangyayari. But Lord Jesus, hallelujah, alam namin ikaw ay nariyan at hindi ka umiiwan, hindi ka nagpapabaya sa bawat isa. O Lord Jesus, hallelujah, tulot mo ang bawat isa sa amin. Kung meron man kaming makausap, Panginoon, in their distress, Lord, ay pwede naming ipayo, Panginoon, at sabihin, subukan ng Panginoon at tikman ng Panginoon na siya ay maranasan, na siya ay mapagbiyaya. O Lord God, hallelujah. At Lord Jesus, hallelujah, hindi namin ito may re-recommend, hindi namin ito may sasuggest sa kanino man, kung hindi kami mismo sa aming sarili ay nakaranas ng ganitong mga bagay. I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, hallelujah, ng bawat isa, hallelujah, ay nakaranas ng ganitong bagay. At kung sino man na hindi pa nakakaranas ng ganitong bagay, Panginoon, Lord, hallelujah, ikaw ay gumawa sa kanilang buhay at kanilang tikman, Panginoon, at kanilang marirealize at makikilala na ang Diyos nga ay tunay na mapagbiyaya. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa aral sa buhay ng iyong lingkod na si David, Panginoon, at nakita namin kung paano ka gumawa sa kanya, Panginoon, paano niya na ituturo sa mga tao ang ganitong karanasan niya, Panginoon Diyos. O Lord God, hallelujah, ito ang kanyang naging karanasan sa kanyang buhay. Purihin ka, Panginoon, dahilan, hallelujah, siya ay dinatna ng iyong banal na Espiritu, at ang iyong Espiritu ay gumagawa sa kanya, at ito ang kanyang karanasan, Panginoon. Lord, we believe, O Lord God, in our hearts, hallelujah, na meron kami ng iyong Espiritu na nananahan sa bawat isa amin. Ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay nasa amin, at ang iyong banal na Espiritu, hallelujah, siyang patuloy na umaakay sa amin at magdadala sa amin sa karanasan na ikaw ay totoong mapagbiyaya. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, nilalwalhati ka namin, O Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang magpala sa bawat lalaki at babae sa gabing ito, Panginoon, na nakapakinig ng iyong mga salita at nakakilala sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Panginoon Diyos, hallelujah, this is our first time, Lord, na magdaos ng ganitong formal na gawain sa lugar na ito. Panginoon Diyos, aking dinudulog sa iyo, inaalay ko, Lord, ang lugar na ito, Panginoon. We dedicate this place, Lord God. Maring ito ay hindi namin pag-aari, pero Lord, inaalay ko sa iyo, Panginoon, ang lugar na ito. O Lord God, hallelujah, ikaw ang Diyos na gumawa ng daan para ito ay maisaayos, Panginoon. At Lord God, hallelujah, dalangin namin na ang mga gawain sa mga susunod ay may daos sa ilang mga pagkakataon sa lugar na ito at magamit ito sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. At habang aming inaalay, Lord God, hawakan mo, Panginoon, ang lugar na ito, O Diyos. At Lord God, bagamat ito ay hindi aming pag-aari, Panginoon, pero Lord, kung kami ay makasumpong ng kaluguran sa iyong biyaya, sa iyong paningin, Panginoon, maaaring ang lugar na ito ay patuloy naming maggamit, Lord God, sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. At Lord Jesus, dahilan naniniwala kami, ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. So I pray, Lord God, as we dedicate this place into your hands, Lord, use it for your glory.
Bayaan mo, Diyos, hallelujah, ang mga banal ay tumapak sa lugar na ito, at dito ang mga salita mo, Lord, ay patuloy na maipahayag, Panginoon. Dito namin gawin, O Diyos, ang aming mga pagsamo, ang aming pananalangin, ang aming pagdulog sa iyo, Panginoon. At dito rin namin maranasan, Lord God, ang iyong mga pagkatagpo, pagtugon sa aming mga panalangin, Panginoong Diyos. O Lord God, at ang mga kapahayagan mo, Panginoon, ang iyong mga salita ay iyong, hallelujah, ipahatid sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sa pamamagitan ng lugar na ito. O Lord Jesus, hallelujah. Lord God, ang lugar na ito ay magiging isang lugar na banal para sa paggamit sa iyong kaluwalhatian, sa iyong pangalan, at para sa iyong hallelujah gawain, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa oras na ito. Nais naming ibalik sa iyo ang buong kapurihan, buong kaluwalhatian, at buong pagdakila. At sa aming pagtatapos, Lord, ang maliit na gawain sa gabing ito, hallelujah, pagpalain mo ang bawat isa. Hindi man namin nakasama ang ilan sa aming mga kapatid, Lord, ngunit ikaw ang mag-bless sa kanila, Panginoon, at ikaw rin ang mag-bless sa bawat isa na presente sa oras na ito. O Lord God, aking dinudulog din naman sa prayer, Lord, ang aming paglakad bukas, ang aming flight, Lord, bukas ng hapon, Panginoon. Ingatan mo kami, hallelujah, at makarating kami sa aming destination na ligtas, payapa, hallelujah, at magamit, Panginoon, sa gawain, sa araw ng mga gawain, Lord, at sa 3 days na fellowship. At Panginoon, iyong lubos na pagpalain, Lord, ang gawain, ang 3 araw na gawain. Gayon din naman na hindi mo rin pagkukulangin ang mga kapatid, Lord God, na may iwan sa dakong ito, Panginoon. Ang gawain sa darating na Sunday, Lord God, ay aming tinataas din sa iyo. Kung paano ka nagpapala, hallelujah, sa lugar ng fellowship, Lord, ay gayon ka rin na hindi magkukulang, Panginoon, ng iyong pagpapala, ng iyong biyaya, kagandahang loob, kalakasan, hallelujah, kapahayagan ng iyong mga salita dito sa, hallelujah, sa gawain ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, at muli kaming magpangitas hanggang sa aming pagbabalik, Panginoon, hallelujah, sa ilalim ng iyong gabay at patnubay at ng iyong biyaya. O Lord God, sa gabing ito, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati namin ang iyong pangalan, O Diyos, at tinataas ka sa gabing ito. Ang buong kapurihan, karangalan ay aking binibigay sa iyong pasalamat. Dahilan ikaw ay mabuti, ikaw ay tumutulong, ikaw ay nagpapala, ikaw ay gumagabay, Panginoon, ikaw ay nangunguna sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Mauwi sa iyo ang pagpapasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng aming manunubos, ang aming Panginoong Jesus na mabuti. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. So we say, praise the Lord. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Praise God. Praise God.